Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ang piyesa natin ngayon, watercolor na half face ng tiger. Hindi naman siya totally na watercolor effect. Kumbaga may mix lang ng watercolor dun sa ibabaw na part ng pinaka-tiger na ginagawa natin. So pagkatapos nating mahita ng mga balahibo, nilinisan muna natin. Tapos yan, dikit na natin yung pinaka-stencil natin bago tayo magsimula. Dito may nauna na tayong ginawa dito sa ibabang part, yan yung red na nakikita nyo. Bali yun lang yung design na nasa baba, so tinapos na natin yun. Tapos ang sinunod natin puro black naman. Lahat ng black dun sa kabuuan ng pyesa tinapos na natin. Tsaka natin kukulayan para dire-diretso na tayo. Dito sa parte na to naka 5 volts lang ako dito, gamit ko 5RL. Meron kasi akong kailangang idetalye ng parang pointillism dito sa part ng ilong nung tiger. Sa mga kulay naman, ang ginamit nating kulay, dark brown, brown sienna, tapos caramel, dark skin tone, tapos yellow. Bali yung yellow natin dito, minimix pa natin sa caramel para medyo tumapang yung kulay niya. Sa tingin ko mas okay na pinagmix ko yung caramel at saka yung yellow kasi baka medyo lumayo yung pinakadilaw dun sa kinokopya kong design. So dito na papasok yung pinaka watercolor effect ng tattoo. Ang una kong kinulay dyan, royal blue dun sa dark na nakikita nyo. Tapos nag-blending ako ng country blue o light blue, sky blue, pwede rin. Tapos nag-blend ulit ako ng teal na kulay. Ganon din yung gagawin natin dito sa mata, royal blue, country blue, tapos teal. Tapos tsaka natin i-highlight para mapalabas natin yung pagka-realistic ng mata ng tiger. Diyan sa mata, gamit kong size ng needle 9 Magnum. Pero kung kayo gagawa, tapos medyo maliit lang, pwede kayong gumamit ng mga 7 Magnum. Pwede rin po kayong gumamit ng mga round shader para sa pagkukulay ng mga mata kagaya nito. Tapos nag-highlight na tayo dyan, gamit natin dyan 5RL. Pero dun sa mga lalapad na part na pinutian natin, gumamit din ako dyan ng 9 Magnum tsaka 11RS. Para mas madaling natin siyang ma-shade kasi medyo malapad yung space. Kaya gumamit tayo ng mas malalaking size ng needle o mas malalaking shader. Kagaya ng 23 at tsaka 27 Magnum. Basta payo ko lang pag gagamit kayo ng bawat size ng needle. Tignan nyo maigi kung ano yung talagang size ng mga needle yung magagamit nyo dun sa pyesa. Kagaya niyan sa mga liner, kung alam nyo medyo manipis yung pagkakalinya, syempre gagamit kayo ng maliliit na size ng needle kagaya ng 3RL, 5RL. Pero pagka medyo makapal na, pwede na kayong gumamit ng mga 9RL, 11RL. Sa shader naman, kung sa tingin nyo mas saan kayo makakakilos ng maayos, ng mas madali, yun yung gamitin yung size. Halimbawa, sa 9 Magnum, swak yung ganitong detalye, ito yung size na kailangan kong gamitin, yun yung gamitin nyo. Kung sa tingin nyo naman kailangan malapad, yung malapad na size din ng needle gamitin nyo para mas mapadali yung ginagawa nyo. Meron kasing ibang artist na ang available lang nilang ng needle, yung mga maliliit lang. So pagka bigla sila nagkaroon ng gawa na medyo malaki yung mga kailangan kulayan, sinatsaga nila sa mga maliliit na size ng needle. So pinatatagal nyo lang po yung trabaho nyo. Maganda niya mag-stock tayo lagi ng needle mula sa maliit na size hanggang sa medyo malaking size para sigurado tayo. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan sa inyo na isang mapagpalang araw. Peace out.